Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, halos 9 billion pesos halaga ng shabu na padpad sa Luzon, Samgor at Golden Triangle, posibleng nasa likod ayon sa PNP, PDEA. Philippine Army mananatili sa basilan sa kabila ng deklarasyong ASG-free na ang lalawigan. Worn out watawat pinarangalan sa flag disposal ceremony sa Cebu City. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Umakyat na sa 8.8 billion pesos ang halaga ng shabu na natagpo ang palutang-lutang sa mga baybayin sa Luzon mula Hunyo 2 ayon sa PNP. Nasa 1,297.9 kilo o 1.2 tonelada ng shabu ang isinuko ng mga mangingisda mula Zambales, Bataan, Pangasinan at Ilocos Sur. Ayon sa PDEA, posibleng ang Samgor Syndicate ang nasa likod ng kontrabando, isang malawak na international drug syndicate na nag-ooperate sa China, Thailand, Myanmar, Vietnam, Australia at Pilipinas. Tinatawag itong The Company at tinatayang kumukontrol sa 40 to 70% ng drug market sa rehiyon. Kilala ang grupo sa paggamit ng karagatan bilang ruta ng smuggling kung saan tinatapon sa dagat ang droga para kunin ng lokal na kasabuan. Ang shabu ay nakasilid sa tea bags na may Chinese markers tatak ng Samgor dahil sa masamang panahon inanod umano ito sa dalampasigan. Ang mga mangingisdang nagsuko ng droga ay binigyan ng insentibo ng lokal na pamahalaan. Inatasan na ni Pangulong Marcos Jr. ang agarang pagsira sa mga nasamsam na droga habang nagpapatuloy ang coastal patrols upang pigilan ang drug smuggling sa karagatan. Bagamat opisyal nang idineklarang bilang ligtas sa presensya ng Abu Sayyaf Group o ASG ang basilan, hindi pa rin babawasan ng Philippine Army o PA ang kanilang pwersa sa lalawigan ayon kay Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido nitong Martes. Mananatili ang ating mga tropa upang masustina ang kapayapaan at mapalakas ang kumpiyansa ng mga namumuhunan at mamamayan, ani ni Galido. Sa kasalukuyan, 6 na batalyon ng Army ang nakadeploy sa basilan. Giit ni Galido, halos wala na ang aktibong presensya ng ASG sa lalawigan pero mahalaga pa rin ang pananatili ng tropa upang matiyak ang tuloy-tuloy na kaunlaran. Noong Lunes, formal na idineklara ni na Secretary Carlito Galvez Jr. at SAP Antonio Lagdameo Jr. na ASG-free na ang basilan. Kasama sa programa ang demilitarisasyon ng 329 loose firearms sa ilalim ng SALW program, unveiling ng peace marker at pagpapakawala ng mga puting kalapate bilang simbolo ng pag-asa at bagong simula. Isang makabuluhang flag disposal ceremony ang pinangunahan ni Acting Mayor Donaldo Hontevero sa Cebu City National Science High School o CCNSHS nitong Martes. Kasunod ang flag lowering ceremony bilang paghahanda sa Araw ng Kalayaan. Dumalo sa seremonyang ito ang mga guro at mag-aaral ng CCNSHS upang saksihan ang marangal na paggalang sa watawatang Pilipinas na hindi na nagamit dahil sa kalumaan. Alinsunod ito sa Republic Act 8491 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines na nag-uutos na ang mga lumang watawat ay dapat sunugin sa isang maringal at tahimik na paraan at hindi basta-basta itinatapon. Layunin ng aktibidad na itanim sa kamalayan ng kabataan ang tamang paggalang sa mga pambansang simbolo at ang kahalagahan ng watawat bilang sagisag ng kasarinlan at pagkakaisa ng sambayanan. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.